Tito Soto, wag na dapat pag-aksaya ng panahon. Cabral Files, wag nang pag-aksaya ng oras, sabi ni Tito Sen. Tito Sen. Wala man kasi pong weight yung sinasabing Cabral Files, lalo yung hawak po nila. Kasi may mga mas na substantial documents na deserve closer scrutiny. Tama. Ang nagpapalaki lang po naman po. Si Leandro Liviste lang naman, mga kababayan, nagpapalaki. Kasi walang tigil yung pagpa-interview sa mainstream media. Tama po. Mas credible yung sa official po, yung official records mismo mula sa mga agencies ng gobyerno tulad po ng DBM. Kasi doon, nandun yung records ng actual release ng pondo. Pero itong mga sinasabing Cabral Files, lahat man lang ito lista. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin muli mga kababayan itong Cabral Files. Kasi sabi ni Tito Sen, Senate President Tito Soto, wag na dapat pag-aksaya ng panahon. Cabral Files, wag nang pag-aksaya ng oras, sabi ni Tito Sen. Tito Sen. Wala man kasi pong weight yung sinasabing Cabral Files, lalo yung hawak po ni Ladies Congressman Leandro Liviste. Sabi ng mga legal experts, para lang scrap of paper lang po, mga kababayan. Kasi hindi man verified, hindi man authenticated po yon. At saka matagal binagoong ni Leandro Liviste, mga kababayan. So sabi po ni Tito Sen, attention should not be centered on the so-called Cabral Files kasi may mga mas na substantial documents na deserve closer scrutiny. Tama. Ang nagpapalaki lang po naman po. Si Leandro Liviste lang naman, mga kababayan, nagpapalaki. Kasi walang tigil yung pagpa-interview sa mainstream media. Doon na tuloy ako, mga kababayan, na baka itong mga interviews, baka may pundo. Paid interview. May ganon na niya, Mr. Maravillas. May ganon po sa mainstream media. I must know kasi galing po ako sa mainstream media. Ang mainstream media, tulad ng ibang mga negosyo, iba lang yung produkto. Ganon po. Negosyo po ang mainstream media. Ang negosyo niya, advertising. Noon, pagdating sa balita, bawal yung pagbibinta ng balita. Pero dahil sa pangangailangan, alam na ninyo mga kababayan, lalo't paparating na naman yung eleksyon, kung sino yung mga pabida at may mga plano sa eleksyon, mga kababayan. Usually, hindi man yan binibigyan na time unless newsworthy. May mga ganon. Pero kahit nga po newsworthy, pagpapalapit ng eleksyon, hindi pwedeng walang hulog. May ganon, mga kababayan. Kaya sabi ni Tito Sen, may mas mga importante pa niya na mga dokumento and records tulad ng sa Department of Budget and Management. More critical niya as this reflect what funds were actually released by the government. Tama po. Mas credible yung sa official po, yung official records mismo mula sa mga agencies ng gobyerno tulad po ng DBM. Kasi doon, nandun yung records ng actual release ng pondo. Pero itong mga sinasabing Cabral Files, lahat man lang ito lista at hindi nga po authenticated kasi yung mag-authenticate, patay na si Cabral. Kaya sabi ni Tito Sen, hindi dapat pag-aksaya ng panahon. Hindi dapat pag-aksaya ng panahon yon. Ang dapat pag-aksaya ng panahon, doon sa files ang nag-release. Hindi yung list lang o hindi yung files lang. So to maintain that examining actual disbursement records would provide a cleaner basis for accountability than relying on unverified list. Correct. Common sense, mga kababayan. Kahit sino pwede maglista kung sino-sinong pangalan. Ang tanong, yung nasa lista po, tama ba? At yung nasa lista, mga kababayan, ng mga pundo, aktual na ginastos o lista lang, hindi man ginastos. Yun ang punto ni Tito Sen. Kaya sabi niya, doon sa tinatawag na Cabral Files, alam mo, napapakamot ako doon. Napapakamot ako ng ulo doon eh. Kasi kung pag-usapan nila parang napakahalaga nung listahan. Listahan lang yun eh. Correct, mga kababayan. Wala na common sense ngayon. Ang karamihan. Ang gusto, intriga, controversy kasi
Pag intriga po, may controversy, maraming nakikinig. Ganon na nangyayari ngayon. Kahit yung mga topics mga kababayan, wala mang kakwenta-kwenta. At sa kaunang-una, tama yung sabi ng ibang mga abogado. Tigilan na natin ang pagtawag ng Cabral Files, lalo yung hawak ni Libiste. Dapat Libiste Files. Unang-una, hindi po verified, hindi yun conclusive. Lalo siyempre, hindi verified siya, hindi po reliable, hindi siya maasahan, hindi kasi siya original source, hindi siya chain of custody compliant, walang authenticity. Saka di ba, may mga lumabas na balita sa testimony mismo ng mga na-interview ng GMA na ang sabi sa pilitan yon na lumusubdob si Leandro Leviste. Nagkasugat pa mga kababayan sa daliri kasi inagaw niya yung mga dokumento daw kay Cabral. So sa batas mga kababayan, malinaw yung implication nito. Posible siya na illegal yung acquisition. Walang garantiya sa tampering. Walang garantiya po na hindi napalitan, dinagdagan o binawasan yung laman. Di ba? So, ang tanong, paano natin paniniwalaan ganitong uri ng dokumento? Kaya tama po si tama si Tito Sen. So sa korte po, ang ganitong ebidensya, ang dali-dali niyang gibain. Pero po yung sa Senado, yung testimony ni Yusek Bernardo, yun ang mabigat kasi sinumpa ang salaysay po yun. May numero, may tumutugma, veripikado, may sworn statement siya, may detalyadong timeline. Specific yung mga amounts na nakalagay mga kababayan. At tugma mga kababayan yung kanyang mention ng mga figures sa General Appropriations Act. Di ba po? At hindi malabo ang kanyang mga paratang. Specific yung mga personalities na involved. Pati yung kung magkano yung kickback. Sina-sina niya, Mr. Maravilla. Alam na ninyo, si Chis Escudero, na-mention po ni Yusek Bernardo, si Jinggoy, si Villanueva, at iba pang mga senador. Si, dating senador Bong Revilla, pati si Nancy Binay. Di ba? Sa iba pang testimonya, na-mention din si Mark Villar na dati DPWH Secretary. Si Grace po nga po, na-mention din. So ito yung mga ebidensya na dapat binibigyan po ng bigat, na dapat ina-aksyon na ngayon. Kaya lang parang may na yung aksyon pagdating sa mga senador. Ito yung dapat tinututukan na ngayon ni Boyeng Rimulya. Itong kaso ng mga nasabit na mga senador. At sa bigat ng mga ebidensya, tatayo ito sa korte. Pero yung ipinagpipilitan po ni Marcoleta na testigo niya, wala na nga po eh. Si Gutesa na nagsasabit kay Martin Romualdez, wala talaga po yun. Nagtago po, natakot sa cross-examination ng DOJ. Ang isa pang mabigat na testimony na may affidavit po, yung kay Madriaga. Ito yung mga dapat binibigyan po ng atensyon ng ating mga authorities, ng ombudsman. Kasi dinulog na po sa ombudsman ng mismong abogado ni Madriaga. Kaya lang until today, wala pa pong progress. Kung anong aksyon, mga kababayan, kumusta na yung idinulog na reklamo ng abogado po ni Madriaga kung saan isinabit mismo si Vice Presidente Sara Duterte. Di ba po? Kaya kung talagang gusto natin ng hustisya mga kababayan, bakit hindi tutukan yung mga kaso na may sworn statements talaga? May mga pinangalanan ng mga individuals. Nag-match yung mga figures at may mga verified records po. So sa totoo lang po, ang malinaw na direksyon upang makamit natin ang hustisya para sa ating mga mamamayang Pilipino. Imbestigahan dapat itong mga senador na nasa sworn statement ni Bernardo. Seryosoin po yung sworn affidavit ni Madriaga na naka-file na po sa ombudsman. Itigil natin yung pagpapakalat ng mga unverified files kasi nagkukos lang siya po ng confusion. Itigil natin. Pati yung mga kwento ng mga fake witnesses. Dito may tsansa po ang hustisya. Dito po may tsansa ang kulong sa mga totoong kurakot sa ating bayan, sa kabanang bayan. Dito po may saysay talaga ang investigasyon. Kaya po kung gusto nating managot ang mga taong totoong may sala, tigilan natin ang fake files at saka mga fake witnesses
Dapat tutukan ng ombudsman ng DOJ yung mga sinumpaang salaysay na may numero at tugma po sa mga official na records. Kasi po, sa totoo lang, sa dulo po, hindi po ingay ang humahatol, kundi ebidensya. Tama po, mga kababayan? Ayan lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.